2 years after namatay ang asawa ng father ko ay nagpakasal sila ng mother ko. Kaya lilitaw na second family na kami. May properties kasi na nakapangalan sa father ko at first wife niya. Ano po ang dapat namin gawin kung may maghabol na ibang kamag-anak nila? Wala po silang anak nung deceased first wife niya. Medyo na-confuse ako ng konti sa tanong at hindi ko alam kung saan ko ilalagay, Attorney M. Kasi sabi niya, 2 years after namatay ang asawa ng father ko, ibig bang sabihin nito nagsasama na yung nanay at tatay niya habang may asawa pa yung tatay niya? Parang ganun, Attorney M, no? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Kasi 2 years after namatay ang asawa ng father ko ay nagpakasal sila. So, ibig sabihin, buhay na siya. Sila ay magpakasal. Ibig sabihin, before siya na-conceive, yung tatay niya at yung nanay niya, kumbaga, nagsasama na or may relasyon na. O parang ganon. Oo. Ganon. Ganon ba yung tanong niya, Attorney M? So, ang tanong niya, Oo. Paano daw yung properties? Pero sa pagkakatanda ko kasi, Attorney J, bago dapat legally makapagpakasal ang isang tao na may prior marriage, no, Attorney J, dapat na-settle yung estate. Hindi ba, Attorney J? Kasi kailangan talagang maayos mo na yan. Di ba? Bago magiging valid and binding, Whether extrajudicial whether extrajudicial settlement of estate yan or judicial settlement of estate, dapat mauna muna yon bago magpakasal yung surviving spouse. Yung father niya, yung surviving spouse niya. Kasi magkakagulo, Attorney J, kapag hinalo natin yung estate nung first marriage doon sa second marriage. Kasi kahit sabihin mo na wala silang anak, no, in so far as di ba, yung rules natin ng succession, so anak muna kung walang anak sa magulang, no? Kung walang magulang sa mga kapatid. So maaring sa tatay mo may share siya doon sa naging estate ng kanyang asawa, pero in so far as the first wife is concerned, yung half nun, mapupunta yun sa kanyang mga kamag-anak, hindi naman sa inyo mapupunta. Kasi hindi naman kayo related doon sa first wife ng inyong father, hindi ba, Attorney J? So, dapat talaga magkaroon ng determination ng court. Basically, estate nung namatay. Estate nung marriage, di ba? Estate nila, whatever was their conjugal property of gains or community absolute community of property ba yung kanilang naging agreement sa kanilang property, conjugal partnership of gains, estate nila yon, mag-asawa, kayong dalawa. Tapos paano kung may reklamo, talagang valid yung magiging reklamo. Valid yun. Kasi may karapatan sila doon sa estate ng kanilang kamag-anak. Kasi kamag-anak nila yun, di ba? Hindi nyo naman kamag-anak yung unang asawa ng father nyo. So, kumbaga, kung sa estate ng asawa, half lang doon ang mapupunta sa father nyo, but the rest mapupunta sa kanyang mga kamag-anak, Attorney J. Kung wala silang anak, again, kung may surviving pa siyang magulang, doon mapupunta yon. Kung patay na rin yung mga magulang ng first wife ng inyong father, doon sa kanyang mga kapatid, di ba? And kung walang kapatid, sa pamangkin, and so on and so forth. So talagang may habol sila at valid yun under the law. Yun, ganun po siya. Ang maigi ninyong gawin, sabihan niyo yung tatay niyo na mag-settle muna ng estate at magpakasal ulit. Di ba, Attorney M? Oo, kasi bawal na yun, Attorney J, kung tutuusin, di ba, sa pagkakaalala ko sa family code, dapat muna na-settle yung estate before siya mapayagan at before maging valid yung second marriage niya, kasi magkakagulo nga talaga. At ayaw naman po ng ating batas na magkaroon yung dumating sa ganitong punto na magkakagulo because of hindi na settle nga yung estate ng isang tao na pumanaw.